Dikom Part 1. Ako si Mia, isang simpleng babae na ang tanging hangad ay ang magmahal at mahalin ng totoo. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat ng iyon. Nagsimula ang lahat sa isang ordinaryong araw. Pumasok ako sa opisina, tulad ng dati. Ako'y isang accountant sa isang kilalang kumpanya. Ngunit ang araw na iyon ay hindi tulad ng iba. Pagpasok ko sa opisina, naramdaman kong may kakaiba. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kakaibang enerhiya sa paligid. Tila may mga matang nakatingin sa akin. Nang magumpisa ang meeting, doon ko siya nakita. Si Adrian. Siya ang bagong manager ng departamento namin. Matangkad, may karisma, at hindi maikakailang may angking kagwapuhan. Agad na nakuha niya ang aking atensyon. Habang siya ay nagsasalita, hindi ko maiwasang titigan ng kanyang mga mata. May kung anong misteryo ang bumabalot sa kanya. Hindi ko alam kung ano, pero parang may magnetong humihila sa akin papalapit sa kanya. Pagkatapos ng meeting, nagulat ako nang lapitan niya ako. "Mia, pwede ba kitang makausap sandali?" Tanong niya. Nagulat ako ngunit hindi ko maipaliwanag ang excitement na bumalot sa akin. "Sige, Adrian! Anong kailangan mo?" Sagot ko. Sinubukang maging kalmado. Habang kami nag-uusap, hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang titig. Para bang may sinasabi ang kanyang mga mata na hindi kayang ipahayag ng kanyang mga labi. Nagsimula kaming magpalitan ng kwento at nagulat ako sa kung gaano kami kakomportable sa isa't isa. Lumipas ang mga araw, naging mas madalas ang aming pag-uusap. Hanggang sa isang gabi, habang kami ay nag-iinuman ng kape sa malapit na kafe, nagtanong siya ng isang tanong na hindi ko inaasahan. "Mia, alam mong may asawa na ako, di ba?" Napahinto ako. Alam ko ang sagot, ngunit hindi ko alam kung bakit hindi ko siya matanggihan. "Oo, alam ko, Adrian." Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang mahulog ang loob ko sa kanya. Alam kong mali. Alam kong kasalanan. Pero bakit parang hindi ko kayang pigilan ang aking puso? Magsimula ang aming lihim na relasyon. Sa una, akala ko'y madali lang ang lahat. Ngunit unti-unti, naramdaman ko ang bigat ng kasalanan. Sa tuwing kami magkasama, may bahagi ng aking konsensya ang sumisigaw. Ngunit sa kabila ng lahat, umaasa akong may pag-asa ang aming pagmamahalan. Habang lumalalim ang aming relasyon, nagsimula akong makilala ang tunay na Adrian. Sa likod ng kanyang ngiti, naroon ang isang taong puno ng kalungkutan. Ang kanyang mga mata, bagamat puno ng saya kapag kami magkasama, ay nagkukubli ng mga lihim. Isang gabi, habang kami magkasama sa kanyang apartment, may nadiskubring lihim ang aking mga mata. Nakita ko sa isang sulok ng kanyang sala ang isang lumang litrato. Litrato ng isang pamilya. Ng kanyang pamilya. Ang kanyang asawa, si Ana, at ang kanilang anak na si Lucas. Napakasaya ng kanilang mga ngiti sa larawan. Parang isang kutsilyong tumarak sa aking puso ang nakita kong iyon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Naramdaman ko ang pag-agos ng luha sa aking mga mata. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, lumapit si Adrian sa akin. "Mia, may kailangan kang malaman tungkol kay Ana." Bulong niya, puno ng tensyon ang kanyang boses. Ano kaya ang lihim na tinutukoy ni Adrian? Bakit may misteryong bumabalot sa kanyang pamilya? Sa kabila ng lahat ng kasalanan, nararamdaman ko ang tunay na pagmamahal sa kanya. Ngunit kakayanin ko bang harapin ang lihim na ito? Sa mga araw na lumipas, unti-unting bumigat ang aking balikat sa mga lihim na hindi ko maibahagi kahit kanino. Ang bawat pagtingin ko sa salamin ay parang dagok sa aking konsensya. Ang babaeng nakikita ko ay hindi ko nakilala. Si Marco, ang lalaking aking piniling mahalin kahit alam kong may sabit, ay nagpatuloy sa kanyang mga pangako. Mga pangakong tila walang kasiguraduhan.
Isang gabi habang kami ay magkasama sa isang tahimik na kainan. Tinanong ko siya kung hanggang kailan kami magiging ganito. Napatingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng kunot at kaba. Mahal kita, pero hindi ko kayang iwan ang pamilya ko. Ang kanyang pag-amin, malungkot ngunit totoo. Para itong isang matalim na kutsilyo na humiwa sa aking puso. Kung ito ang nararamdaman ng totoong pagmamahal, bakit tila sakit ang hatid nito? Simula noon, nag-umpisa ang mga pagkakataong pinipilit kong umiwas sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sakit na dulot ng aking maling desisyon. Nagpakalunod ako sa trabaho, nagpakabisi sa mga kaibigan, ngunit kahit ano pa ang aking gawin, hindi ko maalis ang kanyang presensya sa isipan ko. Ang mga alaala naming magkasama ay nagiging multo na bumabalik tuwing gabi. Isang umaga, habang naglalakad ako pauwi mula sa isang overnight sa opisina, nakita ko si Marco sa isang parke, kasama ang kanyang asawa. Sila'y masaya, nagtatawanan, tila walang problema. Hindi ko alam kung paano ko nagawang hindi bumagsak ang luha ko sa kalsada. Nagmadali akong umalis. Nag-aasam na makalayo sa katotohanang hindi ko kayang tanggapin. Sa aking pag-uwi, naisip ko ang lahat ng oras na ginugol ko sa kanya. Mga oras na puno ng saya, ngunit palaging may halong pag-aalinlangan. Dumating ang araw na hindi ko na kayang itago ang lahat. Sa isang tawag, nagdesisyon akong makipagkita kay Marco at tapusin na ang lahat. Sa isang coffee shop na madalas naming puntahan, nagtagpo kami. Marco, kailangan na nating itigil ito. Hindi ko na kaya. Sabi ko habang pinipilit kong pigilan ang panginginig ng aking boses. Nagulat siya. Hindi makapagsalita ka agad. Ngunit mahal kita, sagot niya. Tila umaasa pa rin. Alam ko, pero hindi ito tama. Hindi tayo tama. Ang tugon ko, umaasa siyang mauunawaan niya. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang may tumawag sa kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at naramdaman kong may hindi magandang nangyayari. Kailangan kong umalis, ani Marco, puno ng pag-aalala sa tinig. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Galit ba, lungkot, o takot sa kung ano man ang mangyayari. Habang papalabas siya ng pinto, may iniwan siyang isang papel sa mesa. Isa itong larawan ng isang ultrasound. Nabigla ako. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Ang asawa niya pala ay nagdadalang tao. Ang twist na ito ay parang patak ng ulan sa gitna ng aking bagyong nararamdaman. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Ang guilt na bumabalot sa akin ay tila isang kadena na hindi ko matanggal. Alam kong sa puntong ito, hindi na ako ang mahalaga. Ang kaligayahan ng isang pamilya na muntik ko nang masira ay nagbigay sa akin ng bagong perspektibo. Kailangan kong magpakumbaba at palayain ang aking sarili mula sa relasyon naming walang patutunguhan. Nagdesisyon akong umalis sa lungsod. Magpalamig muna sa ibang lugar. Sa pamamagitan ng paglayo, umaasa akong maghilom ang sugatang puso. Ngunit bago ko tuluyang talikuran ng lahat, ninais kong ipaalam kay Marco na ang pagmamahal ko sa kanya ay hindi kailanman nagkulang. Sa isang liham, isinulat ko ang lahat ng damdamin ko. Ang saya, ang sakit, at ang pag-asa. Marco, sa kabila ng lahat, natutunan kong ang pagmamahal ay hindi lang para sa sarili, kundi para sa kapakanan ng ibang tao. Magsimula ka ulit, para sa kanya, para sa magiging anak ninyo. Hangad ko ang kaligayahan mo, ang huling mensahe ko. Sa pag-alis ko, dala ang pag-asang balang araw, matutunan kong patawarin ang sarili. Ngunit sa likod ng aking pagbabalik tanaw, alam kong may isang bahagi sa akin ang palaging maghahanap sa pag-ibig na natutunan ko kay Marco. Isang pag-ibig na hindi ko makakalimutan, kahit kailan.
Simula nang makilala ko si Marco, ang mundo ko ay tila isang labyrinth, isang masalimuot na daan ng kasinungalingan at pagnanasa. Hindi ko inakala na ako, isang simpleng babae na may pangarap at prinsipyo, ay mahuhulog sa patibong ng isang pag-ibig na hindi ko dapat pinasok. Ngunit sa kabila ng lahat, natutunan kong mahalin siya ng totoo. Sa kabila ng kanyang kasal, sa kabila ng kanyang mga pangako na tila bulang naglalaho. Isang gabi, habang kami ay nakaupo sa isang madilim na sulok ng kanyang paboritong bar, hindi ko napigilan ang aking sarili na tanungin siya. Marco, kailan mo ba balak tapusin ang lahat ng ito? Kailan mo ba balak magdesisyon para sa atin? Alam kong delikado ang tanong na iyon. Ngunit hindi ko na kaya ang maghintay sa isang pag-ibig na walang kasiguraduhan. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng hirap at pag-aalinlangan. Hindi ko alam, Mia. Mahal kita, pero mahal ko rin siya. Paano ko pipiliin kung pareho kayong mahalaga sa buhay ko? Ang sagot niya ay parang kutsilyong tumarak sa aking puso. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng aking pagkakamali. Paano ko hahayaang ang pag-ibig na ito ay sirain ang buhay ng ibang tao? Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko magawa ang bitawan si Marco. Sa bawat araw na lumilipas, ang pag-ibig ko sa kanya ay lalong lumalalim, kahit alam kong mali. Isang linggo ang lumipas at naramdaman kong may pagbabago kay Marco. Madalas siyang tulala at tila may iniisip na malalim. Nagsimula akong mag-alala na baka nagdesisyon na siyang tapusin ang lahat sa amin. Ngunit hindi ko siya tinanong. Hindi ko kinaya ang posibleng sagot. Hanggang isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpasya akong sundan siya mula sa opisina. Nais kong malaman kung ano ang bumabagabag sa kanya. Nakita ko siyang pumasok sa isang restaurant at doon ko siya sinundan. Sa loob, nakita ko siya na nakikipag-usap sa isang babae. Hindi ko alam kung sino siya, pero ang pakiramdam ko ay parang naglalagablab na apoy sa aking dibdib. Lumapit ako, at sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig ko ang kanilang pag-uusap. Marco, hindi na kita kayang hintayin. Kailangan mo nang pumili. Sabi ng babae. Mga salitang pamilyar, mga salitang ako rin ay sinabi sa kanya. Napatigil ako sa aking kinatatayuan. Sino siya? Bakit pareho kami ng sitwasyon? Nagkaroon ako ng lakas ng loob na lumapit at magpakilala. Hello, ako si Mia. Sabi ko, sa boses na nanginginig. Ikaw si... Nagulat ang babae sa aking presensya. Ngunit hindi nagtagal ay ngumiti siya. Ako si Clara, sabi niya, na tila may pag-aalinlangan. Ang asawa ni Marco. Parang biglang umikot ang mundo ko sa mga sandaling iyon. Anong klaseng laro ito? Paano naging ganito ang mga pangyayari? Sa halip na ako ang kabit, ako ang kausap ng kabit ni Marco. Hindi ko alam kung paano magre-react. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit o maawa. Sa kabila ng lahat, nagdesisyon akong kausapin si Clara. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng tungkol sa amin ni Marco, kung paano nagsimula ang lahat, at kung paano ko siya natutunang mahalin ng totoo. Sa bawat salitang binibitawan ko, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Ngunit sa isang hindi inaasahang twist, ngumiti si Clara at sinabi, alam ko ang tungkol sa inyo. Alam ko rin ang tungkol sa kanya. Sa iba pang babae. Hindi lang ikaw ang kausap ni Marco, Mia. Nagulat ako sa kanyang revelasyon. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan. Paano nagawa ni Marco ang lahat ng ito? Paano siya nakapaglaro ng damdamin ng maraming babae? Sa mga sandaling iyon, naranaman kong kailangan kong magdesisyon. Kailangan kong bumitaw sa isang pag-ibig na hindi ko na kayang ipaglaban. Ngunit sa kabila ng sakit, sa kabila ng pagkabigo,
Naramdaman kong kailangan kong malaman ang sagot sa tanong na matagal ko nang iniisip. Sino ba ang talagang mahal ni Marco? Habang nag-uusap kami ni Clara, bigla akong naramdaman ang presensya ni Marco sa likuran ko. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Hindi ko alam kung paano ko siya tatanungin. Ngunit sa mga sandaling iyon, alam ko na kailangan kong malaman ang katotohanan. Mia, Clara, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Pareho ko kayong mahal, pero hindi ko na kayang ipagpatuloy ang ganito. Kailangan kong pumili, kailangan kong magdesisyon. Habang nakatingin ako sa kanya, sa kabila ng sakit at pighati, naramdaman ko ang isang kakaibang pag-asa. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, umaasa akong pipiliin niya ang tama. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang tawag ang dumating. Isang tawag na magbabago sa lahat. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha. At sa mga sandaling iyon, alam ko na ang twist na ito ay magdadala ng kakaibang pag-ikot sa aming kwento. Mia, Clara, sabi ni Marco, habang hawak ang kanyang telepono. May nangyari. May aksidente Hindi ko na narinig ang kanyang huling salita. Ngunit sa mga sandaling iyon, alam kong ang cliffhanger na ito ay magdadala sa amin sa isang bagong yugto ng aming masalimuot na kwento. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat. Isang araw, nagising akong hindi na lang siya isang pamilyar na mukha sa opisina. Si Marco, ang lalaking may asawa. Ang lalaking hindi ko dapat pinansin. Ngunit sa bawat ngiti niya, sa bawat yakap na tila sinasaklaw ang buong mundo, natagpuan ko ang sarili kong nahuhulog. Hindi ko ito ginusto. Hindi ko ito pinlano. Pero narito na ako, isang babaeng umiibig sa taong may iba ng pag-aari. Sa simula, sinubukan kong itanggi ang nararamdaman ko. Bawat tawag niya sa gabi, bawat lihim na mensahe, sinasabi kong hindi ito tama. Pero paano mo lalabanan ang puso mong dumaramba sa tuwing maririnig ang boses niya? Paano mo pipigilan ang sarili mong mangarap ng mga araw na kayo na lang dalawa? Sa opisina, parang normal ang lahat. Wala namang nakakahalata sa mga palihim na tingin, sa mga banayad na bulong. Para kaming mga aktor sa pelikula, mahusay sa pagpapanggap. Ngunit sa loob, unti-unting lumalalim ang sugat ng konsensya. Alam kong mali, pero sa bawat pagdaop ng aming mga palad, nawawala ang lahat ng alinlangan. Isang gabi. Habang naglalakad kami sa tabi ng ilog, sumagi sa isip ko ang asawa ni Marco. Ano kaya ang nararamdaman niya? Alam ba niyang may ibang babae ang asawa niya? Sa bawat hakbang, bumigat ang aking mga paa. Nakaramdam ako ng kirot. Hindi dahil sa takot na mahuli, kundi dahil sa pagkakaroon ng kasalanan. Pero paano mo tatalikuran ng taong alam mong mahal mo? Alam mo bang minsan, gusto kong tumigil na ang lahat ng ito? Tanong ni Marco habang nakatingin sa mga bituin. Gusto kong maging tama para sa kanya. Para sa'yo. Hindi ko alam ang isasagot. Alam kong sa likod ng kanyang mga mata ay may lungkot. Sa kabila ng kanyang mga ngiti, may kirot. Pareho kaming nasasaktan sa sitwasyong ito. Ngunit sa mga oras na magkasama kami, parang naglalaho ang lahat ng problema. Sa kanya, natutunan kong ang tunay na pagmamahal ay hindi madali. Hindi ito palaging tama. Ngunit ito ay totoo. Isang araw, habang nag-aalmusal kami sa isang maliit na kafe, nakita ko ang isang babaeng pumasok. Hindi ko siya kilala, ngunit may kakaiba sa kanyang presensya. Parang may bumulong sa akin na siya ang asawa ni Marco. Hindi ko alam kung paano, ngunit ramdam ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Natigilan si Marco, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang takot. Tumayo ang babae at lumapit sa amin. Marco, tawag niya, puno ng pag-aalala.
Kanina pa kita hinahanap. Hindi ko alam ang gagawin. Parang nag-freeze ang oras. Napatitig si Marco sa akin. At sa kanyang mga mata, naramdaman ko ang mga tanong. Paano ito nangyari? Bakit ngayon? Sorry, hindi ko sinasadya. Bulong ko habang tumatayo. Kailangan ko na yatang umalis. Sandali! Pigil ni Marco. Ngunit alam kong hindi na tama na manatili pa. Sa bawat hakbang palayo, nararamdaman man ko ang pagkapunit ng puso ko. Alam kong ito na ang simula ng katapusan. Lumipas ang ilang araw. At sa bawat paglipas ng oras, unti-unti kong naramdaman ang kawalan. Ngunit sa kabila ng sakit, may bagong nadarama. Isang pag-asa. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, ngunit alam kong kailangan kong gumawa ng desisyon. Hindi na pwedeng ganito. Hindi na pwedeng maging kabit. Habang may asawa siya. Isang gabi, nagpa siya kong kausapin si Marco. Nagkita kami sa parehong lugar kung saan kami unang nagkakilala. Sa ilalim ng mga bituin, sinabi ko ang matagal ko nang iniisip. Marco, alam kong mahal kita. Simula ko, habang nakatingin sa kanyang mga mata. Pero hindi na tama. Kailangan ko nang bumitaw. Hindi siya sumagot. Sa halip, niyakap niya ako ng mahigpit. Tila hindi na kami magkikita muli. Sa yakap na iyon, naramdaman ko ang sakit ng pagpapaalam. Ngunit kasabay ng sakit na iyon ay ang bagong pag-asa, ang bagong simula. Pagkalipas ng ilang linggo, nakatanggap ako ng isang liham mula kay Marco. Hindi ko inaasahan ito. Sa loob ng sobre, may isang larawan. Larawan namin habang magkasama sa ilalim ng mga bituin. Sa likod, may nakasulat na mensahe. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa pag-intindi. Hanggang sa muli. Hindi ko alam kung magkikita pa kami muli. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, natutunan kong hindi lahat ng pag-ibig ay nagtatapos sa kasiyahan. Minsan, kailangan mong bumitaw para sa mas malaking pagmamahal. Ang pagmamahal sa sarili, ang pagmamahal sa tamang landas. At sa paglipas ng mga buwan, natutunan kong hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay nagtatapos sa happy ending. Ngunit sa bawat pagwawakas, may bagong simula. At sa simula na iyon, natutunan kong mahalin ang sarili, na walang kasamang guilt, na walang kasamang pag-aalinlangan. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting bumibigat ang pasanin sa aking dibdib. Ang mga simpleng mensahe ni Anton ay nagiging parang maliliit na piraso ng yelo na unti-unting bumabaon sa akin. Alam kong mali ang ginagawa namin, ngunit sa bawat tingin at haplos niya, natutunan kong umasa sa pag-ibig na hindi naman para sa akin. Isang hapon, nagkayayaan kaming magkita. Palaging sa mga tahimik na lugar kami nagkikita para iwasan ng mga matang mapanuri. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, may bahagi pa rin ng puso ko ang nananabik sa kanya. Mula sa malayo, nakita ko siyang nakaupo sa isa sa mga mesa sa sulok ng aming paboritong kafe. Ngumiti siya nang makita ako, ngunit may kung anong lungkot sa kanyang mga mata. Kamusta ka? Tanong niya habang inaabot ang aking kamay. Hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang wedding ring, tila isang paalala ng realidad na pilit kong nililimot. Okay naman, sagot ko, pilit nang umingiti. Ikaw? Masaya na nandito ka? Sagot niya, ngunit ang ngiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Alam kong may bumabagabag sa kanya, ngunit nag-aalangan akong magtanong. Habang nag-uusap kami, ramdam ko ang kanyang pag-iiba. Hindi siya ang Anton na nakilala ko, ang Anton na puno ng sigla at pangarap. May kung anong bigat sa kanyang mga balikat na tila hindi niya kayang bitawan. Nais kong alamin kung ano yun. Ngunit natatakot akong baka hindi ko magustuhan ng sagot. Mahal kita. Biglang sambit niya. Isang pahayag na nagpasiklab ng init sa aking puso.
Ngunit kasabay nito ay ang kirot ng konsensya. Alam kong mali. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila musika na nagbibigay saya sa aking kaluluwa. Bago pa ako makapagsalita, biglang nagring ang kanyang telepono. Siya na naman! Bulong niya, sabay tingin sa akin na puno ng pagkapahiya. Tumayo siya at naglakad papalayo para sagutin ang tawag. Naiwan akong mag-isa. Nag-iisip kung tama ba ang aking mga desisyon. Nang bumalik siya, may lungkot sa kanyang mukha. Kailangan kong umalis, sabi niya. At sa kanyang tono, alam kong hindi ito usapin na pwedeng ipagpaliban. Tumayo ako at niyakap siya. Sa mga sandaling iyon, naisip kong baka ito na ang huli naming pagkikita. Mag-iingat ka! Bulong ko habang inaamoy ang kanyang buhok. Pilit na iniimbak sa aking alaala ang kanyang presensya. Alam mong mahal kita, di ba? Tanong niya. Tila humihingi ng kasiguraduhan. Tumango ako, kahit na ang puso ko ay puno ng pag-aalinlangan. Habang naglalakad ako pauwi, pilit kong iniisip ang kinabukasan. Sa bawat hakbang, pilit kong binabalik ang mga alaala namin ni Anton. Ang mga sandaling nagpasaya sa akin sa kabila ng lahat. Ngunit sa likod ng isip ko, ramdam ko ang mga tanong na pilit ding kumakatok. Hanggang kailan kami magiging ganito? Hanggang saan ang hangganan ng aming pagmamahalan na puno ng kasalanan? Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng aking telepono. Isang mensahe mula kay Anton. May kailangan akong sabihin. Makikita tayo mamaya. Hindi ko maiwasang kabahan. Ano kaya ang kanyang sasabihin? May bahagi ng akin ang natatakot na baka ito na ang wakas ng aming kwento. Pero hindi maikakaila. May bahagi rin ng akin ang umaasa sa kung anong pagbabago ang dala ng kanyang mga salita. Pagdating ng hapon, nagkita kami sa isang parke. Ang paligid ay puno ng mga taong naglalakad, mga pamilya at magkaibigang nag-e-enjoy sa araw. Ngunit sa gitna ng kasayahang iyon, kami ni Anton ay tila nasa sariling mundo. Kailangan ko nang tapusin ito, sabi niya sa tonong puno ng pagsisisi. Hindi ko kayang saktan siya ng ganito. Mahal ko siya. Doon ako natigilan. Alam kong darating ang araw na ito. Ngunit hindi ko maiwasang masaktan. Mahal niya anak ko. Ngunit mas mahal niya ang kanyang asawa. Sa kabila ng lahat ng aming pinagsamahan, siya pa rin ang kanyang pinili. Alam kong mali ang lahat ng ito. Sagot ko. Pilit na ikinukubli ang pighati sa aking boses. Pero mahal kita, Anton. Mahal din kita, tugon niya. At sa mga salitang iyon, alam kong totoo ang kanyang nararamdaman. Ngunit sa kabila ng pag-ibig na iyon, hindi namin kayang ipagpatuloy pa ang aming relasyon. Lumipas ang mga araw, unti-unti akong natutong mag-move on. Natutunan kong patawarin ang sarili ko sa mga pagkakamali at umasa sa bagong simula. Ngunit isang umaga, nagulat ako nang makita ang isang sulat na nakatupi sa aking mesa. Sa loob nito, naroon ang isang larawan namin ni Anton. At sa likod ng larawan, may nakasulat na, "Hindi pa ito ang wakas." Doon ko naisip, baka hindi pa talaga tapos ang aming kwento. Ano kaya ang ibig sabihin ni Anton? Ano pa ang susunod na mangyayari sa amin? Sa kabila ng lahat ng kasalanan at pagdurusa, may pag-asa pa ba para sa aming dalawa? Dumadagundong ang tibok ng aking puso, puno ng kaba at pananabik sa kung ano ang susunod na kabanata ng aming buhay. Sa mga araw na lumipas, tila lalo pang bumibigat ang konsensya ko. Habang patuloy ang aming palihim na ugnayan ni Marco, hindi ko maiwasang isipin ang asawa niyang si Clara. Ano kaya ang nararamdaman niya? Alam ko kung gaano kasakit ang pagtataksil. Naranasan ko na rin ito noon. Ngunit ito'y ibang klasing sakit. Isang sakit na ako mismo ang sanhi. Isang gabi, habang kami ni Marco ay nasa isang maliit na restoran sa labas ng syudad,
Napansin ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Hindi na siya kasing sigla ng dati. Para bang may bumabagabag sa kanya. May problema ba, Marco? Tanong ko habang pinagmamasdan ang kanyang walang kibo na mukha. Umiling siya at ngumiti ng pilit. Wala, pagod lang siguro sa trabaho. Ngunit alam kong may iba pa. Hindi ko na siya pinilit. Natuto na akong hindi lahat ng bagay ay kailangang malaman ko agad. Lumipas ang mga oras at naging abala kami sa kanya-kanyang mundo. Ngunit isang gabi, habang ako'y nakahiga sa kama at iniisip ang lahat ng nangyari, may natanggap akong mensahe mula kay Marco. Kailangan nating mag-usap. Bukas, sa dating lugar natin. Kinabahan ako. Hindi ko alam kung ano ang aasahan. Ngunit nang sumunod na araw, habang nakaupo sa isang sulok ng parkeng madalas naming tagpuan, nakita ko siyang papalapit. May dala siyang maliit na kahon na nakabalot sa pulang papel. Nang makalapit siya, umupo siya sa tabi ko at tahimik na inilapag ito sa pagitan namin. "Buksan mo!" sabi niya. Ang boses ay tila nanginginig. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon. Sa loob nito ay may isang maliit na susi at isang piraso ng papel. Habang binabasa ko ang nakasulat, hindi ako makapaniwala. Nakatutok lang ako sa mga salitang nakasulat sa papel. Ito ang susi sa bagong simula natin. Ano ito, Marco? Tanong ko. Hindi makapaniwala sa nararamdaman. Inabot niya ang kamay ko at tinitigan ako ng seryoso. Gusto ko nang tapusin ang lahat kay Clara. Ikaw ang mahal ko at gusto kong magsimula tayo ng bagong buhay. Hindi ko alam kung ano ang iisipin o mararamdaman. Matagal ko nang hinintay na marinig ito sa kanya. Ngunit ngayon na nasa harap ko na ang pagkakataon, parang biglang bumigat ang aking dibdib. Ang daming mga tanong na naglalaro sa isip ko. Paano kung hindi ito ang tamang desisyon? Paano kung mas lalo lang naming masaktan ng mga taong mahalaga sa amin? Habang naguguluhan, biglang nagring ang cellphone ni Marco. Nagmamadali niyang sinagot ito at nakikita kong nag-iba ang kanyang ekspresyon. "Sige, pupunta na ako," sabi niya sa kabilang linya bago ibaba ang tawag. "May emergency sa opisina. Kailangan ko nang umalis." Paliwanag niya. Halatang may halong pagkabahala sa kanyang boses. Tumango ako. Pilit nang ngumiti kahit hindi ko alam kung kailan ulit kami magkikita. "Ingat ka," sabi ko bago siya tumalikod at naglakad papalayo. Naiwan akong nag-iisa sa parke. Hawak ang maliit na kahon. Sa kabila ng saya na dulot ng kanyang pangako, may bahagi ng puso ko ang hindi mapakali. Parang may kulang, parang may mali. Pag-uwi ko, hindi ko na natiis. Kinuha ko ang susi at nilagay sa isang maliit na sobre. Isinulat ko ang mga salitang, "Patawad, Marco, kailangan kong mag-isip." Kinabukasan, dinala ko ang sobre sa opisina niya. Nagkataong wala siya roon, kaya iniwan ko ito sa kanyang mesa. Habang papalabas ako ng gusali, may nadaanan akong babae na tila pamilyar. Nagkatinginan kami ng ilang segundo bago siya ngumiti at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit bago pa man ako makalayo, biglang bumalik ang babae at nagpakilala. "Hi! Ako nga pala si Clara," sabi niya. "Ikaw si Mia, tama?" Natigilan ako. Hindi makapaniwala sa narinig. Paano niya nalaman ang pangalan ko? "Wala akong intensyong manggulo," patuloy niya. "Gusto ko lang sanang magpasalamat." Napatitig ako sa kanya, hindi makapaniwala. "Magpasalamat? Sa akin?" Tumango siya, may lungkot sa kanyang mga mata. "Oo, dahil sa iyo, nalaman kong may problema na pala kami ni Marco. At kahit masakit, kailangan kong harapin ito." Sa mga sandaling iyon, naisip ko kung gaano kabigat ang daladala niyang sakit. At sa kabila ng lahat ng nagawa ko, heto siya, nagpapasalamat pa rin. Habang papalayo si Clara, naramdaman kong ito na nga. Sa nga,
iknan ang tamang oras para hanapin ang aking sarili. Ang totoong ako, sa labas ng anino ng pagtataksil. Ngunit sa likod ng isip ko, hindi ko pa rin maiwasang isipin, paano kung hindi pa ito ang katapusan ng kwento namin ni Marco? Paano kung may susunod pang kabanata na hindi ko inaasahan? Sa mga sandaling iyon, habang nakaupo sa isang tahimik na kapehan sa tabi ng kalsada, binalikan ko ang mga alaala ng nakaraang mga buwan. Ang mga pagkakataong kami nagtagpo sa mga lihim na lugar, kung saan ang mga mata namin ay nag-uusap sa katahimikan, tila walang mali sa aming ginagawa. Ngunit sa ilalim ng mga ngiti at bulong, may bumibigat na pakiramdam sa aking dibdib. Ang kirot ng pagiging pangalawa. Ang hirap ng pag-ibig na hindi maaaring ipagsigawan. Alam mo ba? Sabi ni Miguel, habang iniikot ang tasa ng kape sa kanyang kamay. Hindi ko akalaing magiging ganito ang sitwasyon natin. Tumango lamang ako, tumingin sa kanya at sinubukang ngumiti. Kahit pa ang puso ko'y puno ng kaba. Sa kabila ng lahat, kahit papaano, natutunan kong mahalin siya. Hindi ko maintindihan kung paano nagsimula ang lahat. Akala ko dati, isang laro lamang ito, isang paglalakbay na walang patutunguhan. Ngunit, unti-unti, nakita ko ang mga bahagi ng pagkatao niya, na hindi niya ipinapakita sa iba. Ang mga sugat na kanyang sinusuong, ang mga pangarap na tila hindi matutupad. May balita ako sa'yo, sabi niya, tila nag-aalangan. Nag-usap kami ni Carla kagabi. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Si Carla, ang kanyang asawa. Ang babaeng hindi ko kailanman nakilala ngunit laging nasa likod ng aking isipan. Parang may kung anong bumagsak sa loob ko. Anong nangyari? Tanong ko. Pilit na pinapanatili ang kalmadong tono ng aking boses. Sinabi kong, kailangan ko ng oras para sa sarili ko. Sagot niya, hindi tumitingin sa akin. Gusto kong mag-isip. Gusto kong malaman kung saan ba talaga ako papunta. Ang mga salitang iyon ay tila mga palaso na tumama sa puso ko. Gusto kong magtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Kung ito ba ang simula ng isang bagong kabanata para sa amin o isang hudyat ng pagtatapos. Ngunit natatakot akong malaman ang sagot. Paano kung sa pag-iisip niya, mapagtanto niyang hindi ako ang para sa kanya? Paano kung mas piliin niyang bumalik kay Carla at kalimutan ang lahat ng nangyari sa amin? Miguel, sabi ko, pilit na pinipigilan ng paghinga. Anong plano mo? Napabuntong hininga siya. Tila nag-iisip ng mabuti sa kanyang sasabihin. Alam mo, hindi ko rin alam. Sagot niya sa huli. Pero alam kong mahal kita. Yun lang ang sigurado ako ngayon. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng kaunting pag-asa. Ngunit kasabay nito, ang takot na hindi ko maalis. Mahal niya ako, oo. Ngunit may asawa pa rin siya. Ano ang magiging kahulugan ng mga salitang iyon kung hindi niya kayang iwan ng buhay na matagal na niyang itinayo kasama si Carla? Sa mga sandaling iyon, napansin kong may ibang tao sa kapehan. Isang babae, nakaupo sa kabilang dulo, tila nakatunghay sa amin. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong kakaiba sa kanyang presensya. Na para bang kilala ko siya kahit pa hindi ko siya matandaan kung saan ko siya nakita. Miguel, bulong ko. May nakatingin sa atin. Napatingin siya at nang makita ang babae, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Carla! Bulong niya, puno ng pagkabigla. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Narito ang babaeng matagal ko nang iniisip. Ang babaeng bumubuo sa mga pangarap at takot ni Miguel. At ngayon, narito siya mismo, sa lugar kung saan kami nagtatagpo. Sa lugar kung saan ang aming mundo ay tila nagiging totoo kahit pa ito'y puno ng kasinungalingan. Tumayo si Carla. Dahan-dahang lumapit sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng damdaming hindi ko mabasa.
Hindi ko alam kung galit siya, malungkot o nasaktan. Basta ang alam ko, narito siya. At tila may dala siyang kung anong susi sa aming kinabukasan. Miguel, sabi niya, ang boses ay puno ng katarungan at sakit. Alam ko na ang lahat. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo ko. Paano niya nalaman? Ano ang mangyayari ngayon? Ngunit bago ako makapag-isip ng maayos, ngumiti siya sa akin, isang ngiti na puno ng kabiguan. Ngunit sa kabila nito, may kakaibang kaluwagan. At ikaw, dagdag niya, tumingin sa akin ng diretsyo. Salamat sa pagpapakita kung ano ang tunay na nararamdaman niya. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Ang kanyang mga salita ay tila may kung anong natuklasan na hindi ko pa naiintindihan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, alam kong sa wakas, isang bagong kabanata ang magsisimula. Kung ito man ay para sa aming lahat o para sa kanya lamang, iyon ang hindi ko patiyak. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi na magiging katulad ng dati ang buhay namin pagkatapos ng araw na ito. Sa bawat hakbang ko papunta sa kafe, pakiramdam ko'y bumibigat ang aking mga paa. Nakatatak na sa isip ko ang mga huling salitang binitiwan ni Marco kaninang umaga sa telepono. May kailangan tayong pag-usapan. Mahalaga ito, sabi niya. At hindi ko maalis ang kaba sa aking dibdib mula noon. Ang kafe na dati, kanlungan ng aming mga lihim na pagkikita, ay tila ba nagkaroon ng ibang anyo ngayon. Para bang may nakatagong banta sa bawat sulok nito. Naupo ako sa paborito naming mesa, malapit sa bintana, kung saan madalas kaming mag-usap habang pinagmamasdan ang pag-agos ng mga tao sa labas. Ngayon, ang mga mukha ng mga taong iyon ay tila ba nagsisilbing paalala na may iba pang buhay sa labas ng aming maliit na mundong ginagalawan. Habang hinihintay ko si Marco, tila nagbalik lahat ng alaala ng mga nakaraang buwan. Ang unang pagkakataon na nagkita kami sa isang conference, ang hindi inaasahang pagkakalapit ng aming mga damdamin, at ang mabigat na desisyong pinili kong maging bahagi ng kanyang buhay kahit alam kong may asawa siya. Sa simula, pilit kong itinatwa sa aking sarili na tunay na pagmamahal ang nararamdaman ko para sa kanya. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, unti-unti akong natutong umasa sa kanyang mga yakap, sa kanyang mga pangako. Sa wakas ay dumating si Marco, at sa kanyang mga mata ay may bakas ng pag-aalala na hindi ko pa napansin noon. Naupo siya sa aking harapan. At sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang maliit na envelope. May kailangan kang malaman, panimula niya, at sa kanyang boses ay naroon ang bigat ng isang lihim na matagal na niyang kinikimkim. Hindi ko maialis ang tingin ko sa envelope. Ano kaya ang laman nito? Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay habang inaabot ito mula sa kanya. Basahin mo, utos niya. At sa kanyang boses ay naroon ang pakiusap na hindi ko mawari. Dahan-dahan kong binuksan ang envelope at sa loob nito'y may isang sulat. Hindi ko alam kung bakit, ngunit pakiramdam ko'y sumabog ang aking puso sa kaba habang binubuksan ito. Sa sulat, nakasulat ang pangalan ng kanyang asawa, si Clara. Sa bawat katagang nakikita ko, unti-unti akong nalulunod sa dagat ng pagkalito at guilt. Alam niya na, sabi ni Marco, sabay tingin sa akin nang may halo ng pagsisisi at takot. Nalaman na ni Clara ang tungkol sa atin. Hindi ko alam kung paano, pero nakatanggap siya ng anonymous na sulat. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang balitang iyon sa aking isipan. Nagpaikot-ikot ang mga tanong. Paano siya nakatanggap ng sulat? Sino ang nagpadala nito? At higit sa lahat, ano ang mangyayari sa amin ni Marco ngayon? Anong gagawin natin? Tanong ko. Tila ba nawawala sa sarili? Alam kong maaaring mawala na sa akin ang lahat.
Ngunit sa kabila nito'y naroon pa rin ang pag-asang makahanap ng solusyon. Hindi siya agad nakasagot. Sa kanyang mga mata ay naroon ang pag-aalinlangan. Kailangan ko siyang kausapin, sagot niya sa wakas. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang laman ng sulat na iyon at kung ano ang iniisip ni Clara. Sa kabila ng takot at guilt na bumabalot sa akin, naroon ang isang bahagi ng aking puso na nag-aalala para kay Marco. Alam kong mahalaga sa kanya ang kanyang pamilya, at kahit kailan ay hindi ko ginustong sirain iyon. Sa bawat sandali, naglalaban ang aking damdamin. Ang pagmamahal ko kay Marco at ang guilt na dulot ng aming relasyon. Habang nag-uusap kami, biglang dumating ang isang tawag sa kanyang telepono. Napansin ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata habang tinitingnan ng screen. "Si Clara!" bulong niya. At tila bumigat ang hangin sa pagitan naming dalawa. "Marco, hindi ko alam kung ano ang mangyayari, pero sana alam mong hindi ko ginusto ito," sabi ko, pilit na hinahanap ang tamang salita. Ngunit bago pa man siya makasagot, bigla siyang tumayo. Dala ang kanyang telepono. "Sandali lang," sabi niya, at naglakad papalayo. Sa bawat hakbang niya'y tila ba unti-unting nawawala ang aming mundo. Habang nakaupo sa mesa, nararamdaman kong wala akong ibang magagawa kundi maghintay. Pakiramdam ko'y isa akong tauhan sa isang pelikula. Walang kontrol sa nangyayari. Walang ideya sa magiging wakas. At sa mga sandaling iyon, hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot. Ang posibilidad na mawala si Marco o ang posibilidad na sa isang iglap, ang aming lihim ay magiging sanhi ng pagkawasak ng kanyang pamilya. Pagbalik niya, may bagong aura sa kanyang presensya. Isang aura ng determinasyon at pag-aalala. "Kailangan na nating magdesisyon," sabi niya. At alam kong sa puntong iyon, ang mga susunod na hakbang namin ay magtatakda ng kinabukasan. Ngunit bago pa man kami makapagdesisyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang tawag mula sa isang numero na hindi ko kilala, na maaaring magbago sa lahat ng inaakala namin. Ang mga araw ay mabilis na lumipas. Ngunit ang aking konsensya ay patuloy na bumibigat sa bawat hakbang ko. Alam kong mali ang aking kinalalagyan, ngunit ang puso ko ay tila naglalaban sa isipan ko. Si Marco, ang lalaking iniibig ko, ay may asawa. Alam ko ang katotohanan ito mula pa noong simula, ngunit ang kakaibang init ng kanyang pagmamahal ang nagpatuloy sa akin. Hindi ko inaasahan na ang isang simpleng pagkikita ay magiging simula ng lahat ng ito. Nagsimula ito sa isang kape, isang kwentuhan, hanggang sa hindi na namin namalayan na kami nahulog na sa isa't isa. Sa bawat pagkikita namin, pakiramdam ko'y ako ang kanyang mundo. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam kong may tahanan siyang inuuwian, isang pamilyang umaasa sa kanyang pag-uwi. Isang gabi, habang nakaupo kami sa isang paborito naming tagpuan, naramdaman ko ang bigat ng aking desisyon. Tinitigan ko siya habang nagkukwento ng kanyang mga pangarap, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang kinabukasang hindi ko maaring angkinin. Ngunit hindi ko siya magawang bitawan. "Marco, hanggang kailan tayo ganito?" tanong ko. Umaasa na may sagot siyang maibibigay na makapagpapagaan ng aking kalooban. Tumingin siya sa akin. Kita ang pag-aalala sa kanyang mga mata. "Alam kong mahirap, pero ang bawat sandali na kasama kita ay para bang bumabalik ang lahat ng saya sa buhay ko," sagot niya, habang hawak ang aking mga kamay. Ngunit ang saya na iyon ay may kaakibat na kirot. Alam kong hindi kami pwedeng magpatuloy ng ganito. Sa kabila ng pagmamahalan namin, may pananagutan siya na higit sa ano paman. Isang araw, habang ako'y naglalakad pa uwi mula sa trabaho, may natanggap akong tawag mula sa isang hindi kilalang numero.
Hindi ko inaasahan ang tinig na narinig ko sa kabilang linya. Hello? Sino to? Tanong ko. Pilit inaalala kung kaninong boses iyon. Ito si Ana, asawa ni Marco. Tahimik, ngunit may bigat ang kanyang salita. Nagulat ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin o ano ang isasagot. Hanggang ngayon, wala akong ideya kung paano niya nakuha ang numero ko. Alam ko ang tungkol sa inyo. Patuloy niya. Alam ko na may relasyon kayo. Hindi ko alam kung gaano na ito katagal, pero hindi na ako pwedeng magbulag-bulagan. Ang kanyang mga salita ay tila kutsilyong tumusok sa aking puso. Alam ko ang sakit na nararamdaman niya, at sa isang iglap, naramdaman ko ang bigat ng aking mga kasalanan. Ana, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Hindi ko nais na sirain ang pamilya ninyo. Sagot ko, pilit na pinipigilan ang luha. Kung talagang hindi mo nais, bakit mo siya pinili? Tanong niya. Puno ng hinanakit. Hindi ko alam ang isasagot. Ang pagmamahal ko kay Marco ay isang bagay na mahirap ipaliwanag, ngunit mali. Alam ko iyon mula pa noong simula. Sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko siya maaring angkinin ng buo. Na ang aming relasyon ay isang maling hakbang na hindi maaring maging tama sa kahit anong paraan. Ana, patawarin mo ako. Ang tanging nasabi ko bago magtapos ang tawag. Naglalakad ako pa uwi. Dala ang bigat ng pag-uusap namin ni Ana. Alam kong kailangan ko nang tapusin ang relasyon namin ni Marco. Sa gabing iyon, nagpasya akong makipagkita kay Marco para pag-usapan ng lahat. Hindi ko na kayang ipagpatuloy pa ang ganitong sitwasyon. Ang sakit na dulot nito sa kanya, sa akin, at higit sa lahat, kay Ana. Ngunit sa aking pagdating sa tagpuan namin, may kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Hindi ko siya nakita sa dati naming pwesto. Naglakad-lakad ako, hinahanap siya. Ngunit sa halip, isang sulat ang nakita kong nakapatong sa mesa. Para kay Elise, nakasulat sa sobre. Ang sulat ay mula kay Marco. Binuksan ko ito, at sa loob ay nakasulat ang mga salitang hindi ko inaasahan. Elise, patawarin mo ako. Hindi ko kayang ipaglaban ang pagmamahalan natin. Kailangan kong bumalik sa pamilya ko. Huwag mo akong hanapin. Mahal kita, pero ito ang tama. Parang gumuho ang mundo ko sa mga salitang iyon. Ang lahat ng sakit ay bumuhos sa akin. Ang katotohanan na wala na siya, na hindi ko na siya makikita, na hindi na kami maaring magpatuloy. Ngunit sa likod ng sulat, may nakasulat na hindi ko inaasahan. May isang bagay ka pang dapat malaman. Sa puntong iyon, hindi ko alam kung ano ang mas mabigat, ang pagkawala ni Marco o ang misteryong dala ng kanyang huling mensahe. Sa bawat paglipas ng araw, ang bigat ng aking damdamin ay lalong bumibigat. Ako si Mia, ang babaeng pinili ni Adrian sa kabila ng kanyang kasal. Sa simula, ang lahat ay tila isang laro lamang. Isang lihim na relasyon na puno ng kasabikan at pagnanasa. Ngunit sa hindi inaasahan, natutunan kong mahalin siya ng totoo. Ang pagmamahal na ito'y unti-unting naging isang pighati, isang komplikadong damdamin na walang kasiguraduhan. Isang gabi, naglakad kami ni Adrian sa tabi ng ilog. Ang malamlam na ilaw mula sa mga poste ay nagbigay liwanag sa kanyang mukha, na sa kabila ng lahat ng kasinungalingan ay palaging puno ng lambing. Mia, alam mo bang mahal kita? Tanong niya habang hawak ang aking kamay. Sa kabila ng init ng kanyang mga salita, ang lamig ng hangin ay nagbigay ng kakaibang kirot sa aking puso. Alam ko, Adrian, pero hanggang kailan tayo ganito? Sagot ko. Alam kong sa bawat araw na lumilipas, ang oras namin ay nauubos. Alam kong darating ang panahon na kailangan kong pumili. Ang umalis o ang manatili sa isang relasyon na walang kasiguraduhan. Sa mga oras na iyon,
hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko. Bakit ko hinayaang mahulog sa isang taong hindi ko maaaring angkinin ng buo? Ano ang kaya niyang ibigay sa akin? Paano ko haharapin ang mga sugat na dulot ng pagmamahal na ito? Habang naglalakad kami, napansin ko ang kakaibang pag-aalala sa kanyang mukha. May kailangan akong sabihin sa'yo, Mia. Aniya. Huminto kami sa ilalim ng isang malaking puno. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at sa isang iglap, naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Ano yun, Adrian? Tanong ko. Pilit na hinahanap ang tapang sa sarili kong tinig. Mia, hindi ko na kayang ipagpatuloy ito. Bumuntong hininga siya. May nalaman si Ana tungkol sa atin. Si Ana, ang kanyang asawa, ang babaeng minsan niyang ipinangako na mamahalin magpakailanman. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at pangamba. At sa isang saglit, naramdaman ko ang matinding takot sa aking puso. Paano niya nalaman? Ano ang gagawin namin ngayon? Nagsimula akong mag-isip ng mga posibleng senaryo. Paano kung magdesisyon si Adrian na iwan ako para sa kanyang pamilya? Paano kung magdesisyon si Ana na hindi na iligtas ang kanilang kasal? Sa kabila ng pag-aalala, naroroon ang bahagi ng sarili kong umaasa. Umaasa na kami ni Adrian ay makakahanap ng paraan upang maging masaya. Mia, kailangan kong ayusin ito. Kailangan kong harapin si Ana, sabi ni Adrian. Punong-puno ng determinasyon ng kanyang mga mata. Alam kong sa kabila ng aming mga plano, siya'y may responsibilidad pa rin sa kanyang pamilya. Sa kabila ng sakit ng aming sitwasyon, naisip kong ito ang tamang gawin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may bahagi ng aking puso ang nagtataka. Paano ko haharapin ang pagkawasak ng aming relasyon? Paano ko haharapin ang katotohanan na sa kabila ng pagmamahal, kami nagkamali? Lumipas ang ilang linggo mula nang mag-usap kami. Naging malamig ang aming komunikasyon. At sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko ang unti-unting paglayo ng aming mga puso. Hanggang sa isang araw, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Adrian. Mia, kailangan kitang makausap. May mahalaga akong sasabihin. Nagpunta kami sa aming paboritong kafe. Isang lugar na puno ng alaala ng aming pag-iibigan. Habang umiinom ng kape, naramdaman ko ang tensyon sa hangin. Mia, may desisyon na ako, sabi ni Adrian. Puno ng seryosong ekspresyon ang kanyang muka. Ano yun, Adrian? Tanong ko. Pilit na hinahanap ang katapangan sa aking tinig. Sa loob-loob ko, alam kong ito na ang magiging wakas ng aming kwento. Mia, nagpasya akong tapusin ang relasyon natin. Kailangan kong bumalik kay Ana. Kailangan kong ayusin ang buhay ko kasama siya. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita, na parang isang malamig na hangin na dumampi sa aking balat. Sa kabila ng sakit, hindi ko maiwasang umiyak. Hindi lamang dahil sa pagkawala ni Adrian, kundi dahil sa pagkawala ng aking sarili sa kanya. Ang aming pag-ibig ay naging isang alaala, isang kwento ng pag-ibig na puno ng kasalanan at pagsisisi. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong kailangan ko ring magpatuloy. Tumayo ako, nagpaalam ng may luha sa mga mata, ngunit may pag-asa sa puso. Adrian, salamat sa lahat. Hanggang dito na lang, sabi ko, pilit nang ngumiti sa kabila ng sakit. Habang naglalakad palayo, naramdaman ko ang kakaibang tapang sa aking puso. Na kahit papaano, natutunan kong mahalin ng totoo. Ngunit sa kabila ng pag-asa, may pumatak na mensahe sa aking telepono. Isang mensahe mula kay Ana. Mia, kailangan kitang makausap. May alam akong hindi mo pa alam. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ano ang alam ni Ana? Ano ang hindi ko pa alam? At paano nito mababago ang kwento namin ni Adrian?